Pag ganito, medyo okay-okay ang ating sitwasyon, dagdagan yung oras ng pananalangin, ng paglilingkod, 'di ba? Pag free time ka, mas nagse-serve ka sa Lord, 'di ba? Sabi nga natin, pagkabataan, medyo maraming oras 'yan, which is true. Totoo naman talaga. But we don't make that excuse sa mga elders, 'di ba? Na porket elder na, hindi ka na maglilingkod. Pero kapag meron kang oras o panahon, ay wag naman nating sayangin, no? Number our days. At isang matalinong bagay, yung pag nakakakita ka ng langgam, tignan-tignan mo din, obserbahan mo din. Ano ba, mas nag-iisip ba ako na may karunungan kaysa sa mga langgam na ito? Di ba? Minsan, maliit lang yan. Kaya yan, pag-pray natin, yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi tayo binabagyo, di ba? Madali. Kung meron kang extra pagkain dyan, magpapadala tayo sa Bicol ng support. Amen, church? So, supportahan natin sila. Sila, mga gamit nila, lubog na sa mga gamit, no? So, tayo siguro pwede magbenta ng ibang gamit kaysa lumubog sa baha. So, yan. Ayan ang panahon talaga ng buhay. Para naman, sa panahon na tayo mga kailangan din ng tulong ay may tutulong din sa atin. No? Na number 1 sa prayer. So, ang ating topic o ating pinag-uusapan ngayong Nobyembre ay patungkol sa pananalangin. So, ang tema natin ay praying like Jesus. So, basahin natin yung number 1. 1, 2, 3, go! Ulit, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan. So, nung unang linggo, first Sunday, pinag-usapan natin na si Jesus ay nananalangin. Kaya kung si Jesus ay nananalangin, dapat din naman tayong mga tao ay nananalangin din. Pero, ulitin ko, si Jesus hindi nagpe-pray dahil hindi siya God or hindi siya Diyos. Nananalangin siya bilang isang tao upang turuan o tulungan o imodelo sa atin na bilang isang tao, hindi tayo makakapamuhay ng normal o hindi magiging maayos ang buhay natin nang wala ang panalangin. Kanina, habang nagwo-worship, ilang beses ko na nakikita tong tao na ito or hindi ko, hinaan ko na lang. Pagka lalabas ako ng church at gawain natin, nakikita ko siya lagi na parang medyo malayo at nakatingin sa simbahan. Tapos habang either nagpe-pray or nag-aawitan, nakatingin lang siya sa malayo. So, ako, my interpretation or observation ko, may mga tao na gustong manalangin sa Diyos, gustong lumapit sa Diyos. Pero dahil hindi pa nila kilala ang Panginoon, hindi pa nila nauunawaan kung sino ang Diyos, wala silang magawa. Para kundi, paano ba mag-pray? Gusto kong humingi ng tulong pero dahil alam ko na makasalanan ako, di naman ako papakinggan ng Diyos eh. Di ba yung mga stereotyping? Ba't ka papakinggan ng Diyos? Sino ka ba? Tapos meron pa tayong mindset na, alam na ni Lord yan, bakit pa ako magpe-pray? Alam naman na niya yan. So, ayan yung mga tao. Mapalad tayo mga Kristiyano, dahil nauunawaan natin kung sino ang Panginoon at tinuruan niya tayo paano manalangin. Amen? Dati ba, paano kayo manalangin? Diba, may mga kanya-kanya pang orasyon. Kapag di mo ginawa yan, feeling mo, di ka papakinggan ng Panginoon. Amen? Pero, habang natututunan natin ang salita ng Diyos, minsan na take for granted natin, hindi na natin na-appreciate na yung benefit na alam mo, kilala mo na ang Diyos. Kapag lumapit ka, alam mo na papakinggan ka niya. Di ba nakakaawa yung isang tao na meron siyang something na special na bagay pero hindi niya alam na meron siya? Na may binibigay sa kanya, hindi niya alam na meron palang binibigay sa kanya ang Panginoon. Kaya naawa ako dun sa nakita kong tao na yon. Nasa labas nga siya, tapos parang nakatingin lang siya, nakaganyan. Tila ba na parang gusto niyang mag-pray, gusto niyang humingi sa Panginoon, pero nga dahil hindi niya pa lubusang kilala ang Diyos, hindi siya makapanalangin. At si Jesus ay tulad nga natin na tao, dahil nagkatawan tao siya, isang Diyos na nagkatawan tao,
So kung siya ay nananalangin, dapat lang din tayong mga tao ay manalangin. Siya nga Diyos na, di ba? Nananalangin pa. Kaya tayo ding mga tao, dapat tayong manalangin. At last week nga, pinag-usapan natin dito yung prayer at Getsemani. Dito ay nakita natin kung paanong manalangin si Jesus talaga. Taong-tao kung manalangin. Para ulitin ko huwag kayong malilito. Hindi porket nagpe-pray si Jesus, ay hindi siya Diyos. Ginagawa niya yon dahil ayun talaga ay isang typical o normal na ginagawa ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Yun nga lang, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. At sa prayer niya sa Getsemani ay nakita natin yung kanyang kalooban bilang isang tao at bilang isang Diyos. Mamaya babalikan natin. So ngayon, pag-uusapan natin how to pray as per Jesus. Paano manalangin? Sabi ni Jesus. Kayo mga kapatid, sino nagturo sa inyo kung manalangin? Tanongin mo yung katabi mo, sino nagturo sa iyo mag-pray? Sino ba nagturo sa iyo? Sino yung parang unang naaalala mo? Ganto ko nakita paano manalangin eh. Naalala niyo po ba? Sino nagturo sa inyo mag-pray? Mag-thank you kayo. Baka mamaya pwede niyo i-message, thank you for teaching me to pray. O naaalala mo. Pero ako noon, natutunan kong manalangin, bata pa lang ako. Hindi ko naman sinasabing masamang bagay, pero salamat dahil alam ko na yung katotohanan ngayon. Dati, nung elementary ako, meron pa yung parang quintas na may beads. Nagpe-pray ako parang as paulit-ulit, ganyan-ganyan. Iniikot ko yung mga bilog-bilog niya. Tapos, may binabanggit ako ng panalangin na paulit-ulit. Yun yung ating pag-aaralan, yung Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at huwag mo ipahintulot sa amin ng tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. At patawarin mo kami sa aming pagkakasala, gaya ng pagbabatawad namin sa nagkasala sa amin. Ano pa? Hindi. Ayun pala, nagkarambol na. So, ang haba ng memory verse ko, no? Meron na ako memory verse. Sundin ang loob mo. Hindi, yung second part na yun eh. Pero yung last part nun, sige, basahin natin sa Matthew chapter 6, dahil yun naman yung pag-uusapan natin. Ama namin, sumasalangit ka. Di ba, kinakanta natin yan? Ayun na nga yung last part. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Pero sa arrangement, yun talaga yung tamang arrangement niya. Sa Matthew chapter 6 verse 9 to 15. Kaya manalangin kayo katulad nito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang tao nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na sa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. So yan po ang ating pag-uusapan. So kayo, ganyan din ba kayo manalangin? Sabi ni Jesus, dapat ganito tayo manalangin. So ano bang ibig sabihin niyan, pastor? Kung ikaw medyo matagal ka na sa Christian life, alam mo na hindi yan pinapagawa ni Jesus para i-memorize sa banggitin ng hindi galing sa puso. Pwede mong banggitin yan. Basta galing sa puso mo. Kasi ang nagiging problema, pagdating sa panalangin, ay nagiging mantra na lang. Parang binabanggit mo siya ng wala lang. Parang, kailangan kong memorize ko dapat to. Pag di ko memorize to, hindi papakinggan ni Lord yung prayer ko. Yan ang sinasabi dito sa atin ng Panginoon na kung ano ba yung nilalaman ng panalangin na ito, dapat yun din yung nilalaman ng panalangin mo.
So, we will learn how to pray as per Jesus. Hindi kung ano tinuro ng Born Again ICF Church, hindi ko ano yung tinuro ni pastor lang, hindi ko ano tinuro ni lola, ni nanay, o yung pinasang tradisyon, paano manalangin. Sino ba dapat magturo sa ating manalangin? Ang relihiyon ba o kung sino lang? Di ba dapat kung meron talaga na magtuturo sa atin paano manalangin, si Jesus mismo. Amen? So we need to pray kung paano tinuro sa atin ni Jesus manalangin. Hindi kung ano yung sabi ng lola mo o ng lolo mo. O apo, dapat ganito ka manalangin ha. Nakasanayan na natin to. Dapat ganito yung itsura mo. Ganito sasabihin mo. Pag di mo sinabi to, di mo sinabi tong Latin na to, hindi ka papakinggan ni Lord. Di ba? Meron pa nagpe-pray ng Latin dito, Sister Annalyn. No? May Latin kang booklet noon dati, yung kanyang kamag-anakan. Kami rin po, nakikita ko yun noon, may libro pang maliit yung tatay ko noon Latin. Binabasa-basa. Pero, sabi sa salita ng Panginoon, ganto manalangin. Tanong sa katabi mo, ready ka nang matutong manalangin? Tanong mo, ready ka na ba matutong manalangin? Okay? So bago tayo magtuloy-tuloy, babalikan ko lang muna uli bakit natin to pinag-aaralan. Bakit kailangan ang ating mga buhay ay, sabi ko nga sa inyo, uulit-ulitin ko ngayong buwan to. Bakit kailangan na matutunan nating mamuhay tulad ni Kristo? Number 1, ang Christian living or living like Christ, ito ay bagay na takda na sa buhay ng isang tao. Tayo, alam natin kung paano tayo minahal ng Panginoon at kung sino tayo, mahal niya tayo. Amen? At lagi natin pinag-aaralan yan. At sa kabilang banda, hindi naman natin masyadong binibigyan ng pansin na tayong mga born-again Christian o mga taong may bagong buhay na o bagong nilalang na tayo ay may kakayahang mahalin din ang Panginoon. Dahil nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Ngayon, kaya tanungin niyo ako, bakit may mga Kristiyano, pastor, hindi nagpe-pray o hindi masyadong lifestyle yung pananalangin? Kasi nga, minsan na-overemphasize yung justification by faith. O mas nabibigyan ng pansin, masigit na pansin yung pagmamahal ng Diyos sa atin at hindi na natin nabibigyan ng pansin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Na tayong mga tao o mga anak ng Diyos ay may kakayahan na inilagay sa atin ng Panginoon para mahalin siya. Kaya ang maraming mga Christians na imbalance ang buhay. Kasi ang galing-galing alam na alam yung malinis na ako, pinatawad na ako ng Diyos. Pero kahit na gano'n nila kaalam, pero yung pamumuhay nila sa kabilang banda ay hindi ayon sa nalalaman nila. At uulitin ko nga, nung nakaraan ay ilang beses ko na nababanggit tong pastor na ito. 70 years old na ata siya, o around 60. He knows the justification. Alam niya na matuwid siya, malinis siya, pinatawad siya ng Panginoon. Pero magulat-gulat na lang ang Christian community na meron siyang kabit na 20 years old. Bakit nagiging ganon? Kasi nga, naniniwala tayo sa pagmamahal ng Panginoon, pero hirap na hirap tayong paniwalaan na tayo ay pinabanal na ng Panginoon. Kaya nga imbalance, hindi balance yung dogma o yung doktrina sa buhay nila. Masyadong na-emphasize yung love ni Lord. Kung gaano mo pinapahalagahan, kung gaano kabigat yung justification by faith, dapat ganun din kabigat yung sanctification by faith. Kasi parehong work of God yan. Hindi pwedeng mas mabigat yung justification sa sanctifications, pareho po yan. Di ba nga,
ewan ko kung bad word sa inyo yung word na stupid, no? Sino ang parang mas fool or stupid? Yung tao na hindi alam, kaya di niya nagagawa. Yung alam niya, pero hindi niya ginagawa. Alam niya, pero hindi niya ginagawa. Di ba mas mabuti pa yung hindi mo alam, pero kaya hindi mo nagagawa. Kasi hindi mo alam ignorante ka sa bagay na yun Ngayon, dito, mga Kristiyano, alam na alam yung pagmamahal ni Lord. Alam na alam nila yung Word of God. Pero, sa kabilang banda, hindi makita sa kanila yung pagiging Kristiyano. Mas mabuti pa nga, sabi nga ni Pablo, di ba? Yung isang taong hindi naniniwala kay Kristo na nakakagawa ng mali. Kesa sa mga Kristiyanong alam yung tama at mali, pero pinipiling gawin yung mali. Sa tingin nyo, sino mas nakakainis dun sa dalawa? Mas nakakainis yung isa, di ba? Mas foolish. Alam mo Tas, alam mo naman pala, ba't hindi mo ginawa? Di ba mas nakakatawa yun? Yung minsan tinatawanan natin mga unbeliever, ganyan kayo, di nyo alam na mahal kayo ni Kristo. Di nyo alam na pinatawad na kayo ni Kristo. Di ba? Minsan parang naiisip natin sa mga unbelievers sa mga iniisip natin mga religious, pero minsan mas matino pa yung pamumuhay nila. Minsan mas mapanalangin pa sila. Pag pumupunta ng church, di ba, sinasabihan natin mga kulto, di nyo alam yan. Pero sila nagsisimba ng madaling araw. Tayo mga Kristiyano. Di ba? Binapagaan ko lang. Di naman tayo, pero di ba? Mas mali iyon. Kaya mga kapatid, gusto ko ipaalala sa inyo na ang Christian living, it's not an excuse na sabihin na mahal ako ni Kristo, okay lang kahit mamuhay ako ng ayon sa gusto ko. No, kapatid. Sabi nga ni Francis Chan, gamitin ko na lang siya, that's stupidity. Kamangmangan. Kahangalan yon. Kung naniniwala ka sa pag-ibig ng Diyos, may mangyayari sa buhay mo, lalo na sa prayer life mo. At yan, nakikita natin nga, ulitin ko, ang importance ni Holy Spirit. Ano ba ang Trinity? Di ba? Father, the Son, and the Holy. Yung iba, Holy Scripture na lang. Uulitin ko to. Uulitin ko mga kapatid. Alam na alam natin yung Holy Scripture. Pero we are so lack of experience with the Holy Spirit. Kapag may mga ganyan emergency, contemporary agad yan. Ganyan. Lord, bless your church. Nasa man sila. You keep them in Jesus' name. Ngayon, dito rin makikita natin yung power of the gospel to save, yung full power niya. Di ba may mga Christian na naging Kristiyano na pero nawala pa. Bakit? Kasi nga ito yung nawala. Yung paniniwala natin na mahal tayo ni Kristo pero naaagaw, nananakaw yung pagmamahal ni Kristo sa atin. Dahil nga, hindi natin binibigyan ng pansin na dapat at yung pagmamahal natin sa Kanya, i-work out din natin. Kapatid, di ko alam kung alam niyo yung term, pero sa nakakaalam ng term, if you know justification by faith, you will experience sanctification by faith. If you know sanctification but don't experience sanctification by faith, don't claim you know justification by faith. Huwag mong sabihing alam mo. Dahil ang isang taong alam na alam yung kagandahan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, makakaranas ng isang bagong buhay ng katulad ng kay Kristo.
Marami tayong Christian na kilalang ganyan. Last year, di ba, nag-shake yung church natin, di ba, maging din ako. Kasi we know how much God has been loving us, na mahal tayo ng Panginoon. Ngayon, uulitin mo ba uli next year yung pagiging hindi balanse ng pananampalataya natin? Kung umiiyak ka na nalalaman mo yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon, dapat maiyak ka din dahil alam mo na may bago kang buhay kay Kristo. Naiiyak ka dahil alam mo na may pag-asa ka na itong kahinaan mo, ma-overcome mo ito. Itong mga kasalanan mo ito, mapagtatagumpayan mo dahil ganun yung paniniwala mo kung paano ka naniniwala na namatay at muling nabuhay si Kristo para sa iyo, ganun din yung kabigat yung paniniwala mo na namatay na yung dating ikaw at nabuhay na yung bagong ikaw. Patay na ang dating ikaw. Patay na yon. Kaya nga minsan, di ba, we practice baptism. Inaalala natin, patay na ako, nilibing na ako, at lumabas na yung bagong ikaw. Ngayon, if you can't accept the same importance ng justification sa sanctification, kapatid, you are deceived. You are deceived. Sabi sa Romans 8:7-9, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos at talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya ang taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoo, nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung totoo yan. Totoo ba? Tanungin kita. Tanungin natin ating mga sarili. Nagtatanong ang salita ng Diyos, totoo ba na nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo'y hindi kay Kristo. Same verse, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. We've been repeating this, mga kapatid, for a month. Or do you not know the unrighteous will not inherit the kingdom of God? 3 weeks na natin binabasa to. Do not be deceived. Huwag kang papadaya. Sexual immoral, idolaters, adulterers, men who practice homosexuality, thieves, nor greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. None of them. Kaya kung meron kang mga katangian o may mga nagagawa tayong mga ilan dito sa bagay na ito, we should not accept itong any characteristic na yan. Dapat, iniisip mo, hindi ako ganyan. Dahil kung ganyan ako, kung tatanggapin mo na isa kang homosexual, tatanggapin mo na isa kang thief, magnanakaw, mandaraya, drunkards, tanggapin mo na rin na hindi ka kabilang sa kaharian ng Diyos. Pero kapatid, ito ang katotohanan. Tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo kanyang Espiritu, hindi ka ganyan. Amen? Hindi ka ganyan. Baka nagagawa mo, o nagawa lang, o nararanasan, labanan mo kasi nga hindi ka ganyan. Kaya nga may mga Christian na naliligaw. Alam na alam yung love ni Lord pero hindi alam mamuhay ng matuwid. Do not be deceived, kapatid. Malaya ka na.
Nananahan sa, isipin mo, kahit hindi ko nakapaliwanag to, isipin mo lang nakatira sa'yo si Holy Spirit. Just think of it, nananahan sa'yo ang Diyos. Yun lang. Isipin mo lang yun. Ang banal na Diyos ay nananahan sa'yo. Ganyan ba si Holy Spirit? Deliver yourself in the name of Jesus. Ask help to the Lord. Ayun yung sinabi ko last week sa LIJ, medyo strong nga eh. Pagkasabi ko sa nila, kung tinatanggap mo na ganyan ka, tanggapin mo na rin na hindi ka kabilang sa karya ng Diyos. Dahil sinabi dito, yung mga ganito, hindi makakabilang sa karya ng Diyos. Pero kung ikaw anak ka ng Diyos, huwag mong tatanggapin na ganyan ka. Never. Believe that you were washed, you were sanctified, pinabanal, you were justified. Sinabi lang ba dyan? You were justified. Ayun lang. Ayun lang ba yun? Hindi sinabi, nilinis ka na, pinabanal ka na, at pinatuwid ka. Sabay-sabay yan, lahat ginawa ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin, ito lang nararanasan ko. Justification. Ito lang nararanasan ko, anak ako ng Diyos, basta alam ko mahal niya ako, yung pagmamahal ko, wala yan, hindi yan mahalaga. Ano kapatid? Ayan nga yung bunga eh. You will know them by their fruits. Pag nasa iyo ang banal na Espiritu, magbubunga ka ng bunga ng banal na Espiritu. Kaya maraming Christians nag-claim, confession by their lips na Kristiyano sila. It's better not to confess you're not a Christian or you're not a Christian. Kesa confess tayo ng confess pero yung pamumuhay natin ay taliwas sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Marami akong kilalang ganyan. Dati naming church hanggang ngayon, kami lang, mahal ako ni Lord. Oo, totoo naman talaga yon, mahalaga yon. Wag na wag mong kakalimutan yun. Pero wag mo din kakalimutan na ito ay relasyon. Di ba? Lagi natin sinasabi yan, relasyon to, hindi relihiyon. Kung sinasabi mong relasyon to, hindi relihiyon, dapat mahal mo rin si Lord. Magbubunga sa'yo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Tama? Kayo nga, ayaw nyo niloloko kayo. Diba, nagagalit kayo. Pag ako lang nagmamahal, ako lang nagbibigay, ako lang ganto-ganto. Paano pa ang Panginoon? Diba? It's a relationship. God loves you, you love God. Amen? Yan talaga yun. Kaya tanongin natin sarili natin. Diba? Why we are not praying? Bakit hindi tayo nananalangin? So sa Getsemani, last week, dyan natin ang pag-aralan that Jesus pray as a man. Meron siya kalooban bilang isang tao at also Jesus pray as a God, bilang isang Diyos. At yung kanyang panalangin ay nagdulot sa kanya ng mga bagay na ito. Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Paul doon sa Romans chapter 6. Yung binasa natin kanina, chapter 8 yan. Sa chapter 6, dyan natin nababanggit itong words na ito. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Tama? Ayun yung verse na yon. Sa chapter 7 pala, verse 21. You have to understand this kasi minsan ginagamit ito ng kaaway to deceive us through His Word, through the Word of God. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Sabi ni Paul to sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito naging alipin ako ng kapangyarihang kasalanang likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako
Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao nagdudulot sa akin ng kamatayan? Verse 25, salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Si Paul daw ito. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Tapos na po. Pero hindi pa. Ang sulat na ito ay karugtong ng susunod na chapter 8. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ng mga nakay Kristo. Kita niyo yung word? Kaya ngayon, ibig sabihin, kadugtong niya yung chapter 8. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Ulitin ko, kapatid. Kung naniniwala ka that the blood of Jesus Christ has forgiven your sin dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, He has forgiven your sin. You should believe as well that by the blood of Jesus Christ, He has delivered you from the power of sin. Hindi ka lang nilinis. Hindi ka lang pinatawad ng dugo ni Kristo, ng kasunod na verse. Minsan kasi pag nabasa mo yan, hindi mo agad binasa yung chapter 8, iisipin mo agad, makasalanan akong pagkatao, yung gusto kong gawin, hindi ko magagawa. Yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Yung sin na to, ayaw ko to, pero nagagawa ko eh. Ganon daw si Paul. Pero sabi niya, kawawa naman ako, sino makakatulong sa akin? Sabi niya, salamat sa grace ni Lord, sa biyaya ni Lord, na nagpatawad sa akin at magpapalaya sa akin sa kapangyarihan ng kasalanan. That's hope. This is not condemnation. If you love God, you love to be delivered in any sin that you are experiencing in your life. Sino dito nagmamahal na gusto niya saktan yung minamahal niya? Wala naman. Pero kung di mo talaga love si Lord, ayaw mo neto. But if you love God and you understood the love of God, you love this verse. Amen? Kaya sinasabi niya ni Paul, hindi tayo magiging perfecto. Hindi talaga. Kaya nga parang iritang-irita siya. Meron nga siyang thorn in the flesh eh. Ayun yung imperfection ng buhay niya. Gusto niya hanggat maaari, hindi siya nakakamali dahil the Lord don't deserve ng any mistake. Gusto ni Paul perfect. Gusto niya lagi yung the best sa Lord. Pero dahil tao lang siya, hindi siya perfecto talaga. So hindi tinuturo ni Paul dito, mga kapatid, kahit anong maging Kristiyano ka, masama, may masamang kalikasan ka. Remember, last week, ganyan din si Jesus. May kalikasan siyang bilang tao, pero in-overcome niya. May kalikasan siya na, Lord, not my will, but your will be done. Let this cup pass from me, Lord. Yung kalikasang tao, ganyan ka din, di ba? May prayer ka na ganyan. Lord, hanggat maaari, ito sana mangyari. Let this cup pass from me, but let your will be done. So, hindi nagtuturo si Paul dito na wala ka na magagawa, alipin ka na ng kasalanan. Ang mahalaga, love ka ni Lord. Ang mahalaga, ligtas ka na. Kapatid, pag ganyan ka mag-isip, hindi ka isipan ng Kristiyano yon. Ang mahalaga, save na ako. Kapatid, parang sinasabi mo, okay lang kahit hindi ko sundin si Jesus, basta sa langit ako. Di ba napakasama nun? Tanungin kita kapatid, mabuti ba yon? Yung gusto mo mag-benefit dun sa pag-ibig pero dun sa nagmamahal ayaw mo. Gusto mo yung heaven, eternal life, pero ayaw mo dun sa nagbigay sa'yo ng eternal life. You think that's a good thing? Masama nga yun eh. Iniisip pa natin yun. Pero, ano man mangyari sa atin, wag natin kakalimutan pa rin. Sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin, iniibig tayo ng Panginoon. Kasi hindi magbabago yon. Kahit sabihin mo, Lord, wag mo na ako mahalin, I don't deserve to be loved. Wala ka tayong magagawa dahil ang Diyos ay pag-ibig. Magmamahal at magmamahal siya.
Ay pa sabihin mo, ayoko na Lord na wag mo na akong mahalin. Di mo pwedeng sabihin yan because God is love. If you are hearing this word, repent for the kingdom of God is at hand. Change your ways. It will not work out for you knowing yung pagmamahal ng Diyos at hindi mo makita yung pagsunod mo sa salita niya, pagmamahal mo sa Kanya, it will never work. Dating ang youth leader namin alam niya yung word of God, inaaway pa lahat. Kahit pa pastor, na magulang niya, mga ka-member, inaaway niya. Magulat-gulat kami, homosexual na. Hanggang ngayon, tas pero pinipilit niya yung karapatan niya. Hindi, Kristiyano ako, alam ko yung grace ni Lord, wag niyo akong husgahan. Hindi niyo alam. Only God knows, really. Ayun naman talaga ang katotohanan. Salamat sa Diyos. Pero kung ganun yung pamumuhay natin, tignan natin dahil meron namang katotohanan ibinigay sa atin ng Panginoon. Tanong-tanongin natin sarili natin. Diba? So, you should pray. We should pray. We need to pray. Yan ang kahalagahan ng Christian living. Sa Matthew chapter 26 verse 39, and he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. So, eto po, nag-meeting kaming mga board or council ng church, and next year po, we are still praying, Lord, ipapagawa mo yung church natin. Pinipilit natin yan. Parang si Jesus, ganun din. Pero Lord, let your will be done. Ganun tayo manalangin. Be consistent. Kung ano hinihingi mo, kahit imposible yan, basta hingin mo sa Panginoon. Minsan, ganyan talaga tayo mananalangin, Lord, ito po sana yung gusto ko. Gawin mo ito, lalo na kung ikabubuti mo, ha? Wag mo na, Lord, ito po yung gusto ko, kapwa ko lalaki, kapwa ko babae. Ito po yung sana yung gusto ko, makuha yung cellphone ng nung kapitbahay ko, iPhone kasi. Hindi ka papakinggan ni Lord. Pero kung pinagpe-pray mo, hindi laban sa salita ng Panginoon, Lord, ito po sana yung plano ko, maging doktor, pero parang nakikita ko, parang magpapastor ako, Lord. Parang ayoko po, magmi-misyonaryo. Pero Lord, let your will be done. Pero God, magpe-pray ako, ipupurso ko pa rin po ito, magne-nurse ako. Ganon tayo mag-pray, tulad ni Jesus. Huwag tayo magkunwari pag nagpe-pray. Yun yung gusto mo, yun yung pag-pray mo, pero ipilit mo yung gusto mo sa Panginoon, lalo na kung ikabubuti mo, pero huwag mo isasantabi yung posibleng kalooban ng Diyos para sa iyo. Pag nagpe-pray, huwag laging Panginoon. Panginoon. Pengin yan, Panginoon, Panginoon, Lord, Panginoon. Alalahanin mo rin, Panginoon. Pag sinabing Lord, siya ang masusunod. Panginoon. Your will, not my will be done. Gusto ko po sanang maging worship leader, Lord. Pero mukhang gusto mo sa akin, Lord, maging usher. Let your will be done. Diba? Ganong prayer. Not our will, but His will be done. So how to pray? As per Jesus, adoration and communion. In verse 9 to 10, dito sinabi, this then how you should pray. Christian living. Pag nagpe-pray tayo, Our Father in heaven, hallowed be your name. When we pray, we remember our relationship to the Lord. We remember for who He is. We remember kung ano yung relasyon na meron tayo. Kaya communion to. Pag nagpe-pray daw tayo, hindi sinabi ni Jesus, banggitin mo itong Ama namin, sumasalangit ka, sambahin, nawa ang alam mo, mapasa amin ang karya mo. Hindi yon. Ang tinuturo dito ni Jesus, yung nilalaman ng panalangin. Kaya pag sinabi mong Ama namin sa langit, mga magulang, pag tinawag kayo ng anak nyo, alam nyo kapag yung sabi niyang ma, alam mo na may hingin.
Ma? Tay? Alam mo, yung tono pa lang, alam mo na, ay, may hihingin tong anak ko. So, as we pray, huwag ka agad hihingi. Pag nananalangin ka, isipin mo muna kung sino si Lord. Take time to remember kung sino siya. Lord, my Father, aking kaibigan, pwede mong sabihin, basta galing sa puso mo. Lord, alam ko naririnig mo ko, alam ko makapangyarihan ka, nasa langit ka, nandito ka, katabi mo ko, alam ko natapat ka, di ka nagbabago sa akin. Di ba ang sarap noon? Kayo ba pag nangungutang, alam mo, nangungutang ka ba agad? Kumari mo, yung mga matagal nang hindi nagchat-chat sa inyo, pas bigla nagchat, uy, kamusta ka na? Wag na kamusta, kakabahan ka na eh. Parang kinakabahan na ako ah. Ang tagal na nitong hindi nagchat-chat sa akin, tapos bigla akong kinamusta. Diba? Pero, di ba ganun tayo kapag may pangangailangan, lalapit tayo sa isang tao? Well, that's a good thing. Mas masama yung ikaw na nga lang mga magsabi ka pa, uy, ano nga, pautang. Nagchat-chat ka na lang, no? Pautang, 500. Ganun ba agad? Hindi, di ba? Kapag may kailangan ka, that's normal thing. Actually, normal talaga yun. Mangangamusta ka, at syempre, parang konting kwentuhan. Syempre, may hiya ka naman eh, di ba? Normal yun. Isang bagay na mabuti yun. Na alam mo, nung mga nakaraan, medyo na nagigipit kami nung anak ko eh. Medyo wala nga siyang panggatas na karaan. Eh, nangangayayat na nga, nagkakasakit na eh. Baka pwede naman. Di ba? Ganun. Hindi yung ate. Wala nang ate-ate. Pautang nga. Maano ka rin eh, no? That's the right thing to do. Ganun din sa Panginoon. Hindi tayo yung Lord, hingi ka agad. Communion with the Lord. Galangin naman natin, pag lumalapit tayo sa Panginoon, merong respeto. Di ba? Pag mga magulang, dumarating ang anak, maganda yung nagmamano. Di ba? Kung hindi na ginagawa mga anak, gawin nyo uli yan. Ako, alam nyo po, ako natuto ko magmano. Matanda na ako, hindi namin kinalakihan yon. Huwag nyo ikahiya na kung gawin nyo. Akin nga, natutunan ko yung kailan na naging Christian na ako, mga nasa 25 na ata ako noon. I learned to pray, magmano sa magulang. Kasi gagalangin mo, di ba? Mama ko, hahalikan ko. Ganon. Ganon din sa ating Diyos. Ang gusto niya, pag tayo nananalangin sa Kanya, we adore Him, we communion with Him, we remember kung sino siya. Purihin, sambahin, luwalhatiin ang pangalan mo. Huwag tayo nagmamadali masyado pag nagpe-pray. 5 minutes, 3 minutes, okay na yon. Sa ibang tao nga, nahihiya tayong putulin yung communication, di ba? Parang, meeting nga namin sa board, nahihiya kami ikat si Ate Annalyn eh. Ate Annalyn, si ano naman? Pero kinakat na namin eh. Kasi, di ba? Kung sa tao, ayaw nating, parang di ba, nakakabastos yun eh. Hindi mabuting bagay na parang ikakat mo na ikakat, di ba? Sa Diyos, ganun din. Na parang, pagkatapos hingin yung gusto mo, tapos na. Makipag-usap ka ng maayos sa Diyos. Upuan mo, luhuran mo. Kung minsan nakikipag-usap ka na nakahiga, maganda yun, di ba? Pero may mga pagkakataon, wag naman ganun kasi minsan kinabukasan na amen mo eh. No? Lord, salamat po sa mga katulog ka na. Di ba? Pag mga kausap natin, boss natin, di ba? Ano itsura ko? Mabango ba ako? O nag-aayos ka ng sarili mo? Hinahanda mo, sarili mo. Amen? At sabi dito, kasi ito yung iba ginagamit, sa Ama kayo humingi. Hindi sa anak, hindi sa banal na spirito. But God said, in John 14:13, whatever you ask in my name, it shall be given. Kaya tayo nagpe-pray in Jesus' name. Hindi lang dahil magic word yun. Dahil alam natin na anumang hingi natin kay Jesus, hiningi din natin sa Ama at sa banal na spirito.
Kaya nga diba, ang mga Christian, hindi naman masamang sambitin yung sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Walang problema dun eh. Pero ang tinuturo kasi ni Jesus, okay na. Kapag hiningi nyo sa akin, hiningi nyo na rin sa tatay natin sa langit. Okay na yun. Pero minsan, kung gusto mo sabihin mo, aking Ama sa langit at anak na Panginoong Isus at Banal na Espiritu. Amen. Hindi masama. Pero, mas maigi yung kung paano tayo tinuruan ni Jesus, ganun ba tayo tinuruan ng Diyos, paano manalangin? Banggitin nyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. So, di ba, sabi ni Jesus, basahin nyo, John 14:13, ano mang hingin nyo sa pangalan ko, ay tatanggapin ninyo. So technically, kung anong hiningi mo kay Jesus, hinihingi mo na rin sa Ama dahil iisa sila. At ang Banal na Espiritu, iisa sila. Kaya huwag kang mag-worry na mas powerful ang prayer nito. Humingi na sa Ama, humingi pa sa Anak, humingi pa sa Banal na Espiritu, 3 hiningian. Hindi, iisa lang sila. Pero minsan, pag magbabautismo, ayun yung tinuturo dun eh. Bakit, Pastor, kailangan bagitin yun? Ayun yung kasi yung tinuro kapag magbabautismo. Binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Tapos lulubog. Kasi aangat. Pero pag magpe-pray ka, sapat na yun. Sabi mo, in Jesus' name, I receive. Amen. Okay na yun. Wala nang problema doon. At pag sinabi mong in Jesus' name, hindi yung parang no choice ka, ginamit ko yung pangalan mo. Hindi, parang sinasabi mo, ikaw nang bahala dyan, in Jesus' name, amen. Sa'yo na yan. Pag ang anak nang hingi sa magulang, di ba? Ma, kailangan ko ng project. Anong project, anak? Project ICF. Ang laki ng project mo, naka-milyon. Kailangan ko ng project sa school. O, mag-aalala pa ba yung anak? Lalo na kung mayaman yung magulang. O may kakayahan naman, may trabaho. Di ba? Hindi ka na mag-aalala. Alam na ni mama yan, bago ako pumasok, responsibilidad niya na bigyan ako ng pang-project ICF. Di ba gano'n? Pag nanghihingi ka, tas lalo na, alam mo kung may kakayahan magulang mo, o hindi ka baka di ako bigyan ng magulang ko, ganyan. Di ba? Pag alam mo, may kakayahan magulang mo, matutulog ka. Minsan nga, tayo pa nagre-reklamo, nasaan na yung pang-project ko? Ba't ito lang? Baon lang? Walang pang-project? Ganon sa Panginoon. Papasok na ako, baon ko, alam na yan, kasama mo na yun. Ganon yun. In Jesus' name. You believe. Alam mo, mga kapatid, hindi nalulugod ng Panginoon kapag hindi naniniwala sa kanyang mga anak niya. Masakit sa Panginoon yun. I-work out natin yung doubt natin. Yung fear natin. Dapat wino-workout yan. Alam ko, maiintindihan tayo ni Lord. Amen? Kahit na sino tayo. Pero, mga kapatid, unawain natin, kung mahal natin ang Diyos, nasasaktan siya pag di tayo nagtitiwala sa Kanya. Yung mga magulang nga, kahit walang kakayahan, di ba? Parang nagagalit sila, wala ba kayong tiwala sa aming mga magulang na kaya namin kayong pagtapusin ng pag-aaral? Nasasaktan sila. Kasi parang dinidiminish yung kakayahan nila. Ganon din ang ating Diyos. Submission to the will of God. So pareho pa rin. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Lord, masunod po ang iyong kalooban, ang iyong paghahari. Hindi lang ang kalooban ko. Sabi sa Matthew 18:19, where there are 2 or 3 gather in His name, diba? Sabi ng Panginoon, I am in the midst of them. Very powerful to, mga kapatid. Parang ganito yan. Lalapit ka sa Diyos, naniniwala ka sa Kanya, dahil naniniwala ka, magsasama ka pa para mas ma-convince ko si Lord. Magpapa-prayer request ako. Huwag ka magpapa-prayer request na no choice. Magpa-prayer request ka, hindi dahil sa parang nawawalan ka ng pananampalataya o dahil mas malakas mag-pray to eh. Magtawag ka na magpe-pray sa'yo kasi naniniwala ka may power in prayer. Alam nyo, it's so pleasing in the heart of the Lord na parang nag-pray ka na tapos nagsama ka pa ng iba. Wow, yung anak ko, talagang naniniwala sa akin.
O minsan, pag kami lumalapit kay Belen, sino lumalapit sa kanya? Sabi niya, kakain tayo. Tara, sabay-sabay tayo. Tatlo tayo, kain tayo. Sige, kulitin mo ha. Ito sasabihin ko, ito sasabihin mo. Pinaplano no? Di ba, parang yung pakiramdam na pag lumalapit sa'yo sabay-sabay, kasi naniniwala sa'yo, hindi yung parang, may ano ba, nangyayari ba itong panalangin ko? Ako na nga lang, sisikretuhin ko na nga lang to. No, kapatid. You as a fellow brethren to pray for you. Kasi nakakalakas ang pananampalataya. Minsan, nakikita mo, wow, ako yung nangangailangan, pero siya mas naniniwala na kaya sagutin ni Lord yung prayer ko. Di ba, gaganahan ka? Ano sabi ng Panginoon? Ito, anong pangako to eh. Regardless kung ano yung feelings mo ngayon, where there are 2 or 3 gather in His name, He is in the midst. Kahit paano sitwasyon mo. Pangako yan. Truth to. Nandyan siya sa gitna nyo. Kapag nagkakaisa kayo na naniniwala. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you release on earth shall be released on heaven. Gaano tayo naniniwala doon sa promise na yon? Ano man talian nyo. Hindi sinabing ano man talian mo. Sabi ko, ano man talian ninyo. Ibig sabihin, kayo grupo. Ano man talian nyo, ay tatalian sa langit. Mga kapatid, kaya minsan may mga prayer talaga na pang-individual. Pero may mga pagsubok tayo that God will only answer through group prayer. Naniwala po kayo. There are only challenges in your life na masasagot hindi dahil nagpe-pray ka mag-isa. Talagang may mga pagsubok tayo niloob ni Lord na masasagot lang sa sama-samang panalangin. Baka may mga pinagdaraanan ka kasi sinosolo mo in prayer. At ang tagal-tagal na niyan. Ngayon kapatid, let me tell you and encourage you. Sabihan mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya, kailangan pag-pray natin ito. Kaya nga sa church natin, di ba, we promote yung prayer night natin. Talagang, Lord, tulungan mo kami, develop our prayer habit as a family. Ang sabi nga ni Lord, di ba, araw-araw silang nagtitipon, nananalangin at sumasamba sa Panginoon. Tayo, mga kapatid, magsimula tayo kahit isa lang, once a week muna. Hanggang sa maging twice a week. Hanggang sa maging everyday. Submit to the will of God when we pray. Kaya ina-encourage kita kung sino ka man. Pag nagpe-pray ka, pray alone. Minsan may mga pagkakataon. Pero there are times you need to pray together. Huwag mong sinosolo. Kailangan mo talaga ng kasama. Number 3, when we pray, sinasabi natin, give us today our daily bread. Yan na, supplication. Manghingi tayo sa Panginoon. Ask God. Sabi nga ng Panginoon, ang isang magulang, di ba? Hihingi sa kanyang magulang ng tinapay, bibigyan niya ba ng ahas o bato? Parang gano'n, di ba? Paano pa ang ating Diyos amang sa langit? There is power in prayer. Minsan nakakalimutan lang natin, hindi natin masyadong inaalala yung mga panahon na sinagot ng Diyos yung panalangin natin. We don't celebrate that much kapag nasagot na yung prayer natin. Pero kung titignan mo yung buhay mo ngayon, ang dami mo nang pagtagumpayan sa buhay bilang Kristiyano. Subukan mo kayang balikan. Nangyari ba yon dahil hindi ka nagpe-pray? Actually, most of it dahil nag-pray ka at may nag-pray sa'yo eh. Learn the habit of prayer as supplication. Humingi ka sa Panginoon. Sabi ni James, Santiago, medyo
matapang magsalita ang bishop natin, no, sa Santiago. Sabi niya, in Santiago chapter 4 verse 1, ano ang pinagmumula ng pag-aaway o alitan? Sabihin natin hindi pagkakaunawaan. Hindi ba masamang kagustuhan naglalaban sa puso nyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May gusto kayong makuha at kapag hindi nangyayari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagdanais sa makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway. Ginagawa niya, sabi niya, hindi ka na kaaway, pero ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. At sa tingin mo, ang kaaway ng Diyos nasa may buhay na walang hanggan yan? Kung may gusto ka, gusto mo sanang mag-asawa, hindi ka na nagpe-pray, mag-asawa, parang hindi ka kasi naniniwala. Ang gagawin mo, gagawa ka ng kung ano-anong bagay para masatisfy yung kagustuhan mo. Ang gagawin mo, gagawa ka na lang ng iba. Iba na lang gagawin ko para hindi ko na... Pero ang totoo, ito naman talaga gusto mo, kaya mo ginagawa yan. Hello? Sino po yun? Cellphone ko ba yun? Okay. Wake up call. May tumatawag. Tinatawag tayo ni Lord. May gusto ka eh. Kaso di mo inaamin sa Diyos. Di ka nagpe-pray. What if, eto deal, what if maging honest ka kay Lord, sasabihin mo kung ano yung gusto mo at hihingin mo sa Kanya? Sa tingin mo, gagawa ka ng mga kalokohan para masatisfy mo yung mga kagustuhan mo. Kasi, karamihan ng problema natin bilang Kristiyano, isa lang eh. Isa sa mga major problem eh. Hindi ka kasi humihingi. Hindi ka nagiging honest kay Lord. Kaya nangyayari, dahil hindi ka honest, hindi ka humihingi, ayan nagkakaroon ka na ng misunderstanding sa iba. Nagugulo na yung puso mo, yung isip mo, naguguluhan na. Gagawin mo, ibang bagay na, didistract mo yung sarili mo. Kasi may gusto ka eh, kaso dahil hindi mo makuha, alam mo di mo makukuha, wala. Ganito na lang gagawin ko sa buhay ko kasi di ko naman makuha eh. Kapatid, sabi dito, kapag may gusto ka, hingin mo sa Diyos. Hingin mo sa Kanya. Hindi naman totoo na gusto natin pera eh. Ang gusto talaga natin, yung naidudulot ng pera sa buhay natin. May provide sa pamilya natin, tama? Sa sarili natin, makapag-glorify kay God. Eh dahil hindi tayo nagpe-pray, anong gagawin natin? O kaya naman sa relasyon. Eh parang di naman ako magugustuhan nito. Wala naman to. Hindi na ako mag-aano. Ito na lang. At dahil doon, kapag di ka humingi sa Diyos, ginagawa mo daw kaaway ang sarili mo. So, let's get back to basic. Bakit minsan hindi tayo okay as Christian? We are not praying. We are not being honest. Magaling tayo sa maraming bagay na bibigyan natin ng pansin, ang kung ano-ano. Pero, we give little to no time in prayer. So, pray that the Lord will give you His daily bread. Yung kailangan mo, bibigay niya yan. Magtiwala ka. Kagustuhan mo, ibibigay ni Lord yan. As long na, hindi mo yung kakapahamak yan at mapagkakatiwalaan ka na. Sa tingin mo ba, hindi kayang ibigay ni Lord? Bahay? Kaya niya ibigay yan. Kung itong sasakyan namin, gagamitin ko yung pangkalokohan, tapos magsasakay ako ng chicks, hindi bibigay ni Lord yan. Pero nakita ni Lord, gagamitin mo yan kasi pastor para sa akin, sa ano.
on service, kakain kayo nila Brother Sam, ni Ren, sila Belen, punta kayong Okada, punta kayo doon, di ba? Yung mga finance, di ba? Alam ni Lord, yung gusto mo at kailangan mo, ibibigay naman niya yan eh. Sa tingin nyo ba may kakayahan kami mag-asawa noon? Ay naku, tinanggap na lang namin sa Lord eh. Sige na nga Lord, kung bibigay mo, tatanggapin namin. So, yung mga nagmomodelo sa atin sa panalangin noon, kunin natin. Kita nyo nga sila namuhay sa panalangin. Nagsisiba sila. Na namuhay sila sa panalangin. Diba? They live the best of their life as a Christian because they are praying. Kaya pag-pray mo na yung magiging asawa mo, Brother JR, pray. Pag parang wala naman nata, parang yung gusto ko, di naman ako pinapansin. Pag-pray mo, wala, kapag discourage ka na, wala naman, parang wala to. Hindi naman babakinggan ni Lord to. Babakinggan ni Lord dyan. Gagawin ko na nga lang, unbeliever na lang, ito na lang gagawin ko, titingin na lang ako sa iba. Hindi kasi, ipag-pray mo. Ipilit mo yung gusto mo. Pero let thy will be done. Di ba? Let thy will be done. Mag-pray ka. Ito nga, tinuturo ni Jesus, daily bread, very basic. Tinapay lang. Araw-araw na provision. Wake up, mga kapatid. Ako natututo ko manalangin talaga ngayon eh. Magbigay ka ng oras sa pananalangin sa Panginoon. Prayer is so powerful. Lahat ng nangyayari sa buhay ng mga taong mananampalataya, lahat ng magaganda, nagsimula yan sa panalangin. And when we pray, we confess. We ask forgiveness to the Lord. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Siyempre, when we pray, nakakahiya naman na parang alam mo na may nagawa kang mali, di ba? Sa iyong lalapitan. Hihingi tayo ng tawad at magpapakumbaba tayo. At sa totoo lang, mga kapatid, si Lord talaga ang source ng blessing. Ang source ng disaster, tayo. Tayo ang gumugulo sa buhay natin, hindi si Lord. Kaya paglalapit tayo sa Panginoon na nag-aayos ang buhay natin, we ask forgiveness to the Lord. Isipin mo, bilang Kristiyano, lahat ng pangit na nangyari sa atin dahil sa hindi natin pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen. At lahat ng pagtitiwala at pagsunod natin sa Panginoon, dyan nanggaling lahat ng blessing mo ngayon. Amen? So when we come to God, napakamagandang bagay. You come with a humble heart. You come to Him. Ayun talaga yan, normal yan. Talagang hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. For if you forgive others when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other sins, your Father will not forgive you your sins. Ilagay natin yung ating mga sarili din sa mga taong alam natin na nakagawa ng mali sa atin. Mahirap magpatawad kung iniisip natin yung ginawang mali sa atin. Pero alam mo kapatid, kung iisipin mo yung maling nagawa mo sa Panginoon, magagawa mo rin magpatawad. Sa mga nakaraan, childhood, o mga gumagawa ng mali sa iyo ngayon. Kung iisipin natin, oo nga naman, anak, bakit ko papakinggan yung paghingi mo ng tawad? Ako ginawan mo rin ako ng mali. Hihingi ka ng tawad sa akin. Patawarin mo rin yung kapatid mo kasi patatawarin din naman kita. Pinatawad lang kita. Pare-pareho lang kayo nagkasala. Pinatawad kita. Patawarin mo rin yung mga kapatid sa pananampalataya. Forgive them.
Ako, simula nung tinuro sa akin ni Pastora Teresa to, I take it as black and white talaga. Sinabi dito, kung di ka magpapatawad, di ka talaga patatawarin ng Panginoon. Sinasabi dito, parang kung hindi mo magawa magpatawad, hindi mo pa nauunawaan kung paano kita pinatawad sa kasalanan mo. Hindi mo pa naunawaan kung ano yung kabayaran, yung grabeng bagay na ginawa ko para lang mapatawad kita. Ikaw, hindi ko hihingin sa iyo na mamatay ka sa krus para lang patawarin yung nagkamali sa iyo. Pero ako, para mapatawad ka, namatay ako para sa iyo. Ngayon, ikaw ang gagawin mo lang, hindi mo na kailangan gawin yun. Just forgive them. Sabi nga, love does not records of wrong. Ang pag-ibig ay hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Forgive. And dito na tayo magtatapos. Sabi dito, how not to pray. Dito rin niya nabanggit yon. Sa verse 1, bago niya banggitin yung verses na binasa natin. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from Father in heaven. Wag daw na, mag-ingat tayo na yung ating mga mabubuting gawa ay intentional nating pinapakita. Pero minsan, may mga pagkakataon talaga na ipapakita mo yan. Hindi mo maiwasan. Pero kung yung motibo mo, gagawan mo ng mabuti o pagpe-pray mo publicly, hindi yan. Ganyan ang pananalangin. At sinasabi dito, prayer is as true as giving. Kung mapagbigay ka, mapanalangin ka rin. Ganon din ang level niyan. Kapag nagbibigay ka materially, emotionally, mentally, or anything, it is as true as the prayer. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites in the synagogues and on the street to be honored by others. So makita nyo, no, pag nagbibigay, kasi dati noon, pag nagbibigay, papatunugin yung trompeta. Noong panahon noon. Parang, uy, matulungin! Meron pong matulunging tao dito. So magpapalakpakan yung mga tao. May trompeta pa noon pag nagbibigay. Gusto niya rin ba ganon? Wala naman. Bakit? To be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. So that your giving may be in secret, then your Father who sees what you've done in secret will reward you. And when you pray, do not be like the hypocrites. Sabi, pag nagpe-pray kayo, huwag kayong maging hipokrito. For they love to pray standing in synagogues and on the street corners to be seen by others. Pag magpe-pray ka at magbibigay ka, kasi pareho lang yan, two equal things. Huwag mong hayaan hanggat maaari na may intention o motibo tayo na dahil ito yung reputasyon ko, ganito ako, ganyan-ganyan. As much as possible, do it in secret when we pray. Sabi dito, mga hipokrito yung, sabi ni Jesus mga hipokrito, gustong-gusto nila nagbe-pray pag public, pero in private, halos wala na ang prayer life. Hindi naman nagpe-pray. Ang haba manalangin pag public, pero pag private, ay halos wala naman. So, wag ganon. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees you is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep bubblings like pagans. So wag ka daw parang paulit-ulit na parang wala namang kabuluhan. Paulit-ulit ka lang. Sabi ko nga, pag nagpe-pray tayo, dahan-dahanin naman natin. Diba? Parang pagkagising, Lord, thank you po, ginising mo ko ngayong umaga. Thank you sa family ko. Thank you sa mga thank you sa gagawin mo. Ingatan mo kami. Ilayo mo sa disgrasya. Thank you, Lord. Amen.
So, galit na galit tayo sa mga nagpapabasa, pero parang gano'n na din tayo manalangin. Diba, minsan tayo, hindi naman totoong prayer yan. Paulit-ulit lang yan, hindi naman galing sa puso. Minsan nagiging gano'n din tayo when we pray. Sabi nga ni Lord, let the judgment starts in the house of God. Mas inuuna natin husgahan yung mga nasa labas ng churches eh. Let the church be judged first. Ang mga nasa loob ng kawan ni Kristo, sila ang unang itama sa mga maling gawi. Actually, pwede pa natin pulutin yung passion nila eh. Galit na galit tayo. Pabuhat-buhat po tong mga to, may nangyayari ba? Tayo mga kapatid, tanungin natin ating mga sarili, pag nananalangin tayo, baka katulad din nila. Bubbling, religious. When you pray, kausapin mo yung ama mo sa langit. Make time for the Lord. Like pagans, for they drink, they will be heard. For they think they will be heard because of their many words. Mas mahabang prayer, mas malakas, mas pasigaw, mas pabulong, mas maraming papakinggan ni Lord. No, that will not be heard. Hindi ang papakinggan, hindi yun ang basihan na papakinggan ng Diyos ang panalangin ng tao. Kaya pag nagpe-pray kayo, huwag yung isipin, ang galing niya mag-pray, wala po sa galing yun. Pag inassign kayo sa Bible study, ikaw na mag-pray, hindi ako marunong mag-pray. Hindi ka ba, just say it from your heart. Sabihin mo lang. Minsan nga, ito aminin natin pag nag-pray, yung isang bagong Christian na pag-grow sa faith, parang mas ramdam mo yung prayer niya kaysa sa mga matagal ng Kristiyano eh. Mga Kristiyano, may may orasyon yan. Lord God Jesus, Lord God Jesus. Parang naging hallelujah, praise the Lord God Jesus. Amen, hallelujah. Pero alam mo ba yung sinasabi mo, kapatid? Nakalimutan mo na yung meaning ng hallelujah eh. When you say hallelujah, praise the Lord from your heart. Salamat, Panginoon, purihin ka. Hindi naman porket pag mabilis, malina. Okay din yung minsan. Ganon din talaga pag nakakausap mo na excited ka sa Lord. Hindi porket mabagal, di marunong mag-pray, nauutal-utal, di nyo alam. Hindi ganon yun eh. You pray from your heart. Praise Lord God, hallelujah. Bless your church, bless your people, hallelujah. Naging na eh. Pag sinabi mong hallelujah, yung puso mo, nag-uumapaw yung saya dyan. Wow, hallelujah. Parang masaya ka. Nalulugod ka, pinupuri mo ang Diyos. Sino-shortcut mo lang in hallelujah. Diba? Galit na galit tayo sa mga nagpapabasa nyo. Yung mga mali panalangin nyo, paulit-ulit yan. Hindi yung galing sa puso. You pray from your heart. Paghaharap ka sa Diyos, paghaharap ka ba sa presidente kung ano sasabihin mo? Dami mong sinabi. Di ba magdadahan-dahan ka ng salita, ayaw mo magkamali ng sasabihin sa Kanya? Mag-ingat ka pag nakikipag-usap ka sa mga matataas sa tao. Ganon din sa Panginoon. Pagkakausapin mo siya, mag-ingat ka naman. Baka naman kung ano-ano na lang binabanggit natin. Parang feelers. Ayaw kasi natin, parang nagiging feelers na lang siya na ayaw natin, hindi ko na alam sasabihin ko. Minsan, nasabi natin, praise Lord God, hallelujah. Okay, ayaw ko kung ano yung mga nababanggit na, no? Pero when you pray from your heart. Do not babble. Kung paano ka hanggat maaari manalangin privately, that's how you pray publicly as much as possible. Do not be like them. Pero maganda. For your Father knows what you need before you ask Him. Very comforting, no? Huwag kang ganyan, anak. Alam ko namang kailangan mo, pag ganyan-ganyan ka pa. Di ba? Hindi mo kailangan gawin yan. Just say what you need with your heart. Sabihin mo, Lord, kailangan po namin ng ganito, ng asawa ko. Tapos ipaliwanag mo, kasi Lord, ganito eh. Nagkamali kami sa gantong bagay.
Yung anak namin, Panginoon, may sakit ngayon. Siguro, nagkamali ako ng pag-aalaga, kaya ngayon, nilalagnat siya. Lord, tulungan mo kami, pagalingin mo siya, simula ngayon, God. Pag umaga, hindi na TikTok papanood ko sa kanya, papaarawan ko na siya, Lord. Ilalabas ko na siya. Diba, makipag-usap ka, alam niya kung anong kailangan mo. Huwag ka maging relihiyoso pag nananalangin, manalangin ka, kung ano yung kailangan mo, ipaliwanag mo, diba? Mga magulang, minsan nga parang huwag ka na magpaliwanag, alam ko naman yung kailangan mo eh, diba? Parang, minsan ba pag yung anak, Nay, kailangan ko ng pang-project kasi yung teacher ko, ganyan. Eh, kasi nahihiya ako sa mga klase ko eh. Huwag ka na magpaliwanag, nak. Minsan may ganun eh, no? Alam ko kailangan mo yan. Pero may mga magulang din, no? May mga magulang din. Saan mo na naman gagamitin yan? Anong project na naman yan? Ano lang yan eh? Dota lang yan ah. Mag-e-email ka, bibili ka ng bagong cellphone eh. Baka pande-date mo lang yan ah. So si Lord, hindi natin siya madadaya. Alam niya kung ano yung kailangan natin. Amen? So pag nagbe-pray ka, matuto tayo. Huwag tayong maging religious people. Kung ano yung nakita natin hindi maganda sa mga dating nakagawian, hindi ganun manalangin. Ganto manalangin kung paano tayo tinuturuan ni Lord ngayon. At sabi nga ni Lord, alam ko anak, kailangan mo. Huwag kang mag-alala. Sige, ano yon? Sabihin mo sa akin. Say it to me. Diba? Lord, gusto ko sana mag-abroad eh. Kasi yung magulang ko, gusto ko sanang tulungan. Makatapos ng pag-aaral yung kapatid ko. Sabihin mo sa kanya. Hindi yung para tayong mga kamote, pagkausap ang Diyos, pag mga tao, snappy. Pero kapag si Lord, kailangan ko na, inahantok pa. Lord, ano ba yun? Ano yung iniisip ko? Pag umaharap ka sa Diyos, haharap ka sa Diyos. Pag sa tao, di ba? Ready ka. Pero pag sa Diyos, Lord, ano? Tapos bigla ka na naiisip mo na iba, yung napanood mo kanina, ang galing talaga ni Julia kanina sa pag-acting niya. Ang gwapo ni Alden sa ano bang movie yun? Ano? Hello, Love Again, ang galing nun. Nagpe-pray pala ako, Lord, sorry. Paano kasi pag nagpe-pray, nakaganon, nakahiga, nakanganga. Nagpe-pray ka, mag-posture ka rin, di ba? Umupo ka, kung pwedeng lumuhod, taas mo yung kamay mo, humiwalay ka, i-private mo yung sarili mo. Okay din naman nagpe-pray habang nagluluto, di ba? Lord, salamat po sa aming pagkain ngayong araw. Nawa yung anak ko ay makapag-abroad na at yung patatas ay mahiwa. Ano ba itong pinagpe-pray ko? Okay din yun, nakikipag-usap ka in the midst ng mga ginagawa mo, di ba? Pero when you pray, close the room. Meeting, date with the Lord, di ba? Pero syempre, i-manage nyo rin yung inyong mga oras. Diba? Huwag naman tayo, may buhay pa rin tayo when we pray. Maging realistic tayo. Si Jesus, may oras ng prayer. May oras din siya ng trabaho. Karpintero po si Jesus. Diba? Nag-carpenter siya. Hindi siya puro pray. Ganun ka din. Ganun din tayo. Have faith in God. Jesus said to them, I tell you, but if anyone says to this mountain, be lifted out and thrown into the sea, and has no doubt in his heart, but believes that it will happen, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Grabe yung comforting, no? Parang bigla kang may iyak eh. Ang laki ng problema mo, sasabihin sa'yo, believe, ask, pray, receive it, and it will be yours. Believe. When you stand to pray, if you hold anything against another, forgive it, so that your Father in heaven will forgive your trespasses as well. So may mga panalangin tayo, minsan hindi mo na pinagbibigyan ni Lord. Kasi alam niya, anak, etong kailangan mong gawin to eh. Paano ko ibibigay sa'yo yan? Ito nga lang, di mo magawa. Paano kita bibigyan ng pamilya? Paano kita bibigyan ng disciple, ng mentor? Paano mag-grow yung pinagkatiwala ko sa yung ministry? Ito lang, magpo-forgive ka lang, di mo magawa. Di wag na lang muna na ako.
Magpe-pray ka para sa pagtatapos mo ng pag-aaral. Magpapatawad ka lang, di mo magawa. Mahirap po ba magpatawad? Mahirap. Pero kung iisipin mo, talaga bang mahirap magpatawad? Hindi, tanungin ko po kayo, talaga po ba? May kondisyon ba sa pagpapatawad? Wala eh. Papatawarin mo lang siya. Diba? Maganda yung tinuturo sa atin ni Lord eh. Manghihingi ka ng mga bagay na gusto mo. Pero anak, para mapagkatiwalaan kita dyan, ito may maliit na bagay akong gusto kong gawin mo. Magpatawad ka sa puso mo. Ganon din sa ating Panginoon. Kaya may mga prayer tayo na hindi sinasagot kasi yung mga simple thing lang na request ni Lord, hindi natin masunod. Magpatawad. Patawad ka na. Patawarin mo na yun. There's something talaga in forgiveness, mga kapatid. Bibigyan kita, ganyan ka. Tapos ang masakit, pareho lang naman kayo makasalanan. Bakit hindi mo mapatawad dyan? Diba? Isipin mo, kapatid. Pareho lang kayo makasalanan. Ikaw, humingi ka ng tawad, pinatawad kita, patatawarin kita, pero siya di mo mapatawad, tas ngayon manghihingi ka pa sa akin. Eto lang hinihingi ko, maliin lang. Wala kang gagawin sa kanya, patatawarin mo lang siya. Pag may pray mo na, i-bless ko siya. We are learning to pray. Mga kapatid. Forgive. As a Father, forgive us. Forgive those who have trespassed us. Mga kalalakihan, sabi ng Lord, kaya hindi pinapakinggan ang dalangin ninyo dahil hindi nyo minamahal ang inyong mga asawang babae. Talagang instruction yan sa mga lalaki. Manghihingi ka ng trabaho. Anong gagawin mo? Pambababae mo lang. Pangkabit mo. Eto, asawa mo. Mahalin mo kaya asawa mo. Para pag nag-pray ka, pakinggan kita. Kasi yung asawa mo nga mismo, di mo magawang mahalin. Ano pa ipagkakatiwala ko sa iyo? Asawa mo nga, di mo magawang. Nakikita niyo yung idea ng prayer? Kung paano sasagutin ng Panginoon yung panalangin natin. Kung yung mismong asawa mo, na mahal ka, na faithful sa'yo, hindi mo magawang mahalin, tas manghihingi ka pa, hindi ang ang kapal ng apog mo. Yung asawa mo, hindi mo magawang mahalin, tas manghihingi ka pa. Diba? Makikita mo yung idea ni Lord, di ba? Kung manghihingi ka, magpatawad ka. Forgive. Pero huwag kayong mag-alala. Alam ko, it's really, sometimes, ang pagpapatawad, mahirap na bagay talaga yan. Kung iniisip natin yung maling bagay na ginawa sa atin. Pero dito tayo magtatapos. Isipin lang natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Kung hindi mo man siya magawang yakapin ngayon, o itrato kung paano mo siya tinatrato dati, pag-pray mo lang siya na, Lord, tulungan mo ko na mahalin siya uli, na tulungan siya, tulungan mo po ako na pagpalain mo siya, Lord. Baka kaya niya nagawa yun dahil meron lang siyang mga pinagdaraanan. Di ba? Ganun lang. At sigurado ako pag ginawa natin yun, patatawarin tayo ng Panginoon at papakinggan niya yung ating mga panalangin. Tayo tayong lahat, mga kapatid, and let's pray. At ngayon ay lumapit tayo sa Panginoon. Alam ko kanina pa natin, Lord, gusto ko na mag-pray. Come to the throne of mercy of God. Ang trono ng Panginoon ay hindi lang trono ng kapangyarihan. Ito ay trono ng habag at awa. So, inayayahan ko ang bawat isa. Kung nako-condemn ka, nahihiya ka lumapit sa Panginoon. That's the right thing to do. Lumapit ka na may pusong nagpapakumbaba sa isang trono na gusto ng mga taong handang magpakumbaba sa Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa pakikinig sa aming dalangin. Nakita mo po ang pagiging totoo namin sa iyo at pagiging totoo man sa pag-amin ng aming pagkakamali ito at aming kalagayan. Ang hangad mo ay lumapit kami kung sino kami ngayon. And thank you, Lord, for teaching us to pray. Thank you for listening sa prayer ng mga anak mo na lumapit ngayong umaga. Bless them, God. Nakikibahagi ang bawat isa. Sama-sama kami, Panginoon. Gusto namin punuin ang panalangin ng trono mo ng kahabagan, trono ng awa, para pakinggan ang aming mga dalangin. Para sa amin, sa aming pamilya, sa aming kasalukuyang sitwasyon. Lord, hear us, God, from heaven. Father in heaven, maraming salamat po, Panginoon. At nawa ang mga salita mo na iyon tunuro sa amin ay aming maipamuhay. At ang pangapaalala mo ay aming bigyan ng pansin. At ang mga pagkilos mo ngayon ay hayaan namin na maghari ka sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin, may pasasalamat mula sa aming mga puso. Aasahan namin dahil kami matututoy manalangin, maraming dakilang bagay ang mararanasan namin. Dahil ikaw ang nangako, whatever we ask in your name, and if we believe, we shall receive. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon.